Hey Gabby! Episode 3! Gabby! Ligo ikaw. Hey Gabby! 8 months ka na. Oh, bata ka na. Ayan, ayaw mo na ng mga toys. Gusto mo yung etiketa. Ayan, etiketa lang sapat na. Basi na, basi na. Grabe, ang bilis ng panahon. So, ngayon, ikaw ay 8 months old and same month last year, natandaan ko lang bigla na ito yung month na nag-gender reveal kami. Nalaman namin na you are a baby girl. Dito mismo sa room na to. At ngayon, ikaw ay 8 months na. So, for today's vlog, more on, wala tayong specific theme, pero compilation lang ng mga videos mo ngayong mula nung nag 8 month ka hanggang bago ka mag 9th month. Kasi yun nga, mabilis tumakbo ang mga panahon. Magugulat na lang kami pag naglakad ka na. Wala nang balikan yun sa gapang-gapang, syempre, diba? Pag tumatayo ka na, pag nagsasalita ka na, iba na. So, gusto ko na makita mo sa vlog na to kung gaano ka-cute nung ikaw ay 8 months. Tsaka kung gaano kasaya kami sa season na to ng buhay mo. And of course, para lang may babalikan ka na ito yung mga experiences mo. Ngayong 8 month ka na, sobrang daldal mo na. Wala ka pang sinasabing exact words, pero nandun yung mama, papa, yung mga lumalabas sa bibig mo, may emotions, alam na kung nagrereklamo ka, kung masaya ka, or kung excited ka. Minsan, kumakanta, sumasabay kumanta, sumayaw, ganon. Basta maingay ka na. Tingnan mo yung eyebags ko, Gabi. Kasi yung yung 9 p.m. hanggang 11 p.m., yan yung pinaka-hyper kang moment. Talagang sumisigaw ka. Sigaw sa saya. Sumisigaw na nakikipagdaldalan. Hindi mo pa kasi control yung siguro yung modulation ng volume ng boses. Sobrang hyper. Tapos, yung 6 months mo na nakakagapang ka na, nakakaupo, nakakatayo ng may gabay, mas strong ka na ngayong 8 months ka. As in, talagang parang bata, yung tayo mo, as in, tumatayo ka na rin ng walang hawak, ganon. Tapos may sabi ni mama at ni papa, naglakad ka na daw, 1.5 step lang. 1.5 step pa lang. So, hindi pa totally lakad yung tawag doon. Ayun, ang saya lang. So, ano pa bang nakikipaglaro ka na. Hindi pa ganun ka controlled yung paghawak mo sa mga bagay-bagay. Pero, kahapon lang or nung makalawa ba yun, nagpipikabo ka, yung ikaw yung mismong nagtatago sa cloth, tapos pinipikabo mo ka, so nahihirapan kang ibaba. Ganon. Tapos sobrang sweet ng smile. Tumubo na yung iyong front teeth. 1.5 pa lang siya. Yung isa tubong-tubo na. Yung isa pa lang. Nakalabas na. Masakit na siya pag nangangagat. Pero hindi pa ganun ka nakalabas. Ang pinaka-highlight siguro ngayong 8 month mo is yung nalaglag ka sa kama. As in talagang yung stress ko, mga ilang araw, parang di ako mapakali, hindi ako makapaniwalang nalaglag ka sa kama. Grabe yung impact sa akin nun, kahit na sabihin mong marami namang batang nalalaglag talaga sa kama pag bata pa. Monday nangyari yun. Preaching ng Sunday about God protects. Tapos, nung Monday yan, natutulog ka ng mahimbing sa kama, lumabas lang ako saglit ng room para kumain. As in, hindi, yung saglit lang, ganun. Tapos, maya-maya, may malakas na bag. Tapos, pagbagsak, kasunod talaga yung iyak mo. As in, yung iyak na parang yung colic na cry mo nung few weeks old ka lang. Tsaka yun talagang yun parang nag-hyperventilate ba, or yung parang nagpapanik na iyak. Nung narinig ko yun, grabe talaga, ang daming tumakbo sa isip ko. Parang anong dadatnan ko pagpasok ko dun sa room, may dugo ba, ano bang makikita ko, ganyan. Syempre, mag-react si mami, diba?
So, pagpasok ko sa room yun, nakahiga ka dun sa sahig. Tas malayo ka ng medyo sa kama. So, iniisip ko kung tumalon ka ba. Kasi marunong ka na mag-frog jump eh. So, kung tumalon ka pa pababa ng kama. Tas, ang una kong iniisip nun, hindi kita gagalawin para ikaw yung gumalaw on your own na makita ko na wala talagang broken bones. So, di ba ganun yun pag first aid? Para sure na walang bale, hintayin mong siya yung tatayo or gagalaw on her own. So, hinintay ko yun, bumangon ka naman agad, tas medyo parang gagapang ka papunta sa akin, tas gumapang ka patayo, so nakatayo ka, so tinitingnan ko yung legs mo, strong, naka-stand talaga sa sahig, nakahawak ka lang sa akin, tas talagang wala akong maisip nun, as in sobrang mental block, takot lang yung nararamdaman ko, tsaka grabing kapal, saan pumapasok lang sa isip ko, Lord, 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 Lord. As in yun lang yung prayer na kaya kong i-utter, hindi ko alam kung anong prayer ang gagawin ko, pero Lord, 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 ganun lang. Siyempre ako, kahit walang bukol, kinakabahan ako, paano kung may internal bleeding or kung nayanig yung utak mo, ganyan, di ba? So, tapos parang gusto mong matulog noon, tapos parang, kailan pwede bang patulugin? Basta ganun. Pero talagang, yung utak ko lang, Lord, 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 Lord. Tapos dumating ang iyong Lola Doy, ayan, lapit siya, tapos talagang pray siya agad. Prayer ba ng application ng lahat ng pinreach nung Sunday? Actually, yung prayer ni Lola Doy mo is pa-thank you eh. Lord, thank you po for your angels na pinrotect si Gabi. Salamat po dahil sinalon nila si Gabi. Tapos talagang dinedeclare at kiniklaim namin, walang kahit anong magiging problem. Yung pati yung discomfort, mawawala, bibigyan niyo po ng comfort si Gabi at talagang magiging okay lahat. Yun talagang naano ako na ito ang prayer ng may faith. Yung ganun, ito yung prayer ng sure sa ginawa ng Lord na protection sa batang to. Actually, naging inspiration sa akin na ganito mag-pray dapat ang nanay. Prayer of faith. Kasi as a mom, limited syempre yung kaya kong gawin na pagpaprotekta sa'yo. Limited yung kaya kong gawing pag-aalaga. Pero ang Lord ay grabe talaga. Grabe yung protection. So, mula nun sabi ko, ganito ako magpe-pray with faith talaga na sure ako sa pag-protect ng Lord sa'yo. Tapos nung time na yon after ng prayer, binuhat na kita, lumabas tayo ng room. Paglabas ng room, tawa ka na ng tawa. Ang saya-saya mo na, ang sweet na pabebe na nung smile, ganun, may pa-beautiful eyes pa. As in, sobrang parang wala lang. Tapos, nung aalis kasi tayo nun eh. So, bago umalis, syempre, bibihisan, chinek ko, walang any pasa, wala talagang bukol. Tapos, even after a few days, wala talagang naging effect yung paglaglag sa'yo. Pero, grabe talaga yun. Kasi mataas yung kama, tapos tiles yung sahig. Ang lakas talaga nung tunog ng bagsak. Pero, yun nga. God protects. So, after nun, yung week after nun, syempre, sa cell group, diniscuss ng mas maigi yung preaching na God protects. Ang sabi lang sa akin ng Lord yun, siya ang Diyos na pinaka may malasakit sa mga tao. Naisip ko, grabe yung malasakit ko sa'yo, grabe yung pagkikare ko sa'yo bilang anak ko, pero ang sabi ng Lord, mas grabe yung kanyang malasakit sa'yo kaysa pa sa kaya kong ibigay na malasakit sa'yo. So, mula nun, talagang confident ako kasi mula nung pagkapanganak ko sa'yo, medyo ang dami kong kapraningan. Yun nga, naging OA ako, hindi naman ako OA, ang daming fears kasi nga, ikaw ay baby ko. Pero yun, inassure ako ng Lord na baby ka niya, anak ka niya, na hindi ako dapat mangamba kasi kung gaano niya ako kamahal, ganun ka din niya kamahal. Na bakit ba ako mag-worry para sa'yo? Kasi Diyos naman yung may paki sa'yo, Diyos yung nag-aalaga sa'yo, Diyos yung nagpo-protect sa'yo. Ganun. So, nilet go ko lahat ng worries mula nun. Ang daming nangyayari sa'yo ngayon. Lagi kang may sakit. Mahilig ka na maglaro, magnat-ngat. Ang dami nang, tas lumalabas na tayo lagi ng bahay. Regular na tayo nag-on-site sa worship. Pero, the Lord protects. Siguro yun yung pinaka-highlight sa akin ngayong 8th month mo. So, ikaw, syempre, hindi kita matatanong kung ano yung highlight mo. Pero, ayun, ito yung mga videos mo ngayong 8th month mo.
Tag natin si Mami. At, asan na naman? At, tatago natin si Mami. Oh, ano pang kwento mo? Baby. Ba't naikawin? Kasi nagtutod na ikaw. Sleeping time.